Sir, kamustahin lang natin ngayon yung sitwasyon ng ating mga tsuper, mga drivers dahil itong pagsirit at inaasan pang pagtaas ng langis dito sa ating bansa dahil sa giyerang nangyayari sa gitnang silangan, Sir Modi. Una, hindi pa man nagaganap itong agresyon ng US at ng Iran ay talagang tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo mula nung pagpasok ng 2026, mula ng January, na kung saan ay halos sa 10 bisis na tumaas ang presyo ng petrolyo at malaki na yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator dahil sa bunga ito nitong pagtaas. Yes, sir. Sir, Opo. Yes, sir. Sir, dahil dito, may gagawin ang pamahalaan para maamyendahan umano ang oil deregulation law. Kamusta naman po reaction natin dito, sir? Ang tingin natin ay hindi kailangan amyendahan itong oil deregulation law sapagkat kung titingnan natin ay halos 28 years na umiiral ang batas na ito at hindi naman nagsilbi sa interes ng mga driver at operator at siyempre ng ating mga mamamayan. Bagkus ay nagbigay laya lamang sa malalaking kumpanya ng Shell, Caltex at ng Petron na sila na lamang yung nagtatakda ng paggalaw ng presyo dito sa ating bansa na kung saan ay batay sa Department of Energy tayo ay may supply na halos 50 days na supply ng crudo. Pero bakit nagkakaroon ng lingguhan na paggalaw ng presyo? Dahil nga dito sa pag-iral ng batas sa ilalim ng oil deregulation law. Kaya hindi dapat rebisahin kundi dapat ibasura itong ODL na ito kasamang excise tax at saka yung bat sa langis. Yes, sir. Sir, may naiisip ba tayong batas na pwedeng makatulong na mas lalo sa ating mga tsuper at operator lalo na sa mga ganitong usapin ng langis? Kasi dependent tayo sa langis sa ibang bansa lalo na sa gitnang silangan, Sir Modi. Meron tayong mga nakikita na kung saan dapat matagal na ginawa ng gobyerno. Meron tayong mga reserve na mga crudo, katulad halimbawa ng Malampaya sa bahagi ng Philippine Sea. At marami tayong pwedeng pagkunan. Ang isang nagiging malaking problema ay walang konkretong programa ang gobyerno na kung saan ay para tayo yung mismong mag-angkat o tayo mismo yung mag-ano ng ating crudo dito sa ating bansa. Dahil alam natin ang Malampaya ay sino nagmamayari? Malalaking mga negosyo at malalaking negosyante na kung saan tayo yung nagsasaper. Kasi walang programa ang gobyerno na kung paano paunlarin yung ating sariling industriya sa pinaproduktong petrolyo dito sa ating bansa. Lagi silang nakaasa sa mga foreign, sa mga dayuhan o sa ibang mga bansa na kung saan ay doon tayo umaangkat ng crudo na meron naman tayong sarili. Kaya nakaano pa rin yan doon sa konkretong programa mismo ng ating pamahalaan na may plano din tayo na mag-file ng usapin ng dagdag kita sapagkat doon sa laki ng nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator na kung saan ay mula nung 2023 nung huling nagkaroon ng per height ay halos umaabot na bukas aabot na siya ng 60.5 litang itinaas sa presyo ng diesel at halos 1,200 plus na yung nawawala kada araw nakita ng ating mga driver at mga operator. Dulot nitong serie ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kapag tiningnan po natin sa loob po ng 25 days na pamamasada natin, ay halos umaabot po ng 42,000 yung direktang nawala dahil dito sa dulot epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya tayo, ang tingin na rin po natin ay kailangan talaga na magkaroon ng dagdag kita dahil ito'y karapatan at kakibat niyan ay yung panawagan din natin sa gobyerno na kagyat na ipatupad yung 1,200 na minimum na sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa para makaagapay doon sa mas malaking gastos na kakaharapin sa susunod na mga araw. At tayo ay nananawagan sa administrasyon ni Bongbong Marcos na bagamat pa na pinare-revision niya yung excise tax tsaka yung VAT, ang sa atin ay malinaw natin na kapag umabot ng 80 per barrel ay suspendido yung excise tax sa langis. Kaya sa atin, ang panawagan natin sa administrasyon ay kagyat na maglabas ng isang resolusyon para ikansila yung usapin ng pag-iral ng excise tax sa langis at saka yung VAT. At siyempre, yung pagbasura sa oil deregulation law
na 28 years na namamayagpag na nagpapahirap hindi lamang sa sektor ng transportasyon. At tayo ay nananawagan din sa lahat ng mga driver at mga operator, usapin ito na kayo ay nagkorporasyon at hindi nagkooperatiba. Ang kaya panahon pong ito ay kailangan po nating magkaisa. Hindi lamang ang mga jeepney, kundi lahat ng mga pampublikong transportasyon at pribado sapagkat tayo po ang tatamaan ng mataas na presyo ng petrolyo. Sumama po tayo sa mga seri ng mga pagkilos at bukas nga, March 8, may magkakaroon po tayo na makikisa tayo sa pandaigdigang araw ng kababaihan at sa Lunes po ay magkakaroon tayo ng protesta sa harapan ng Petron dito sa May Avenue sa ganap na alas 8 ng umaga at sa Martes ay magkakaroon po tayo ng marcha rally patungo po sa lukluhan ng kapangyarihan ni Bongbong Marcos sa Mindiola at sa mga susunod na mga araw ay sumama po tayo sa magaganap na pambansang koordinadong protesta na may kakibat na transport strike.